Taon lang. Napansin ko, maganda pala yung may ganito, no? Oo, maganda. Maganda. Kaya siguro medyo mas aggressive looking siya dahil sa ganyan, no? Ano to? Para saan to yung ganito, papi? Sa original, yung function niya, para sa hangin. Diyan sa kumukuha ng hangin, papasok sa loob. Kasi nga, walang aircon. Yan yung pinaka-air vent niya. Kinuha namin siya. Sa picture kasi naman na makita eh. Maganda yung picture. And then, syempre, kakilala din namin yung nakuha na. Nagtiwala kami na ganun talaga. Na detail ang kailangan, okay na siya. And then, dumating dito, yun nga. Yung manibela, ito yung original. Pero nakuha namin, iba nakalagay. Yung wiper niya nasa kanan, yung moto, baliktad. Kasi Japanese siya. Bagong pintura, yung pala, hinilamusan lang. Just aesthetic lang na magandang mabenta kagad, kumbaga. So, ang i-review natin ngayon is ang Toyota Corolla Sprinter KE25 1972. mas luma pa to, dun sa Mas brown. luma. Ito yung second generation. Mahilig ka talaga sa mga 80s, no? Mahirap, gusto ko pahirapan sarili mo, papi. Yun yung mga panahon namin eh. Dito naman, ano meron dito? Ito yung ceramic coating studio namin. Ito, yung ginagawa nila, lalagyan ng ilaw para makita yung chemical paglagay. Yung mga ganito pa. Ito yung UV, tama ba? Oo. Pagkatapos mag-apply ng ceramic coating, papaganahin yan para mas madali siyang matuyo. Matuyo. Okay. Ito yung ating 1972 Toyota Corolla Sprinter KE25. So ito i-review natin ngayon, guys. Mas luma pa sa kanina, Paps. Mas luma siya. 72? 72, yes. 72. So this is 51 years old. 50 years old na to. Grabe, mas matanda pa sa atin to. Anong meron dito sa Corolla natin? Anong pinagkaiba nito dun sa isang Corolla? Ito mas mahirap mag-acquire kasi kakaunti na lang natira nito eh. Actually dito sa Mindanao, especially dito sa Cagayan, ako lang yung merong na ganito na fully restored. Meron naman sa ibang mga shop pero hindi siya buo, mga nakatambak na lang. Mga project, ganun. Oo, mga hindi na gumagana. Pero yung buo talaga na ganito, kami lang meron. So parang mas mean siya tignan, mas galit, no? Oo, kasi meron siya mga flares. Yung mga fender flares, guys, ayun, mga fender flare. Para sa akin, mas pogi pala to, no? Oo, iba kasi ang ano niya, iba yung karakter niya. Parang galit. Pero same din naman sila ng mata. Siguro sa grill, no? Papi, bakit banana ang tawag sa kanya? Mango. Mango pala, mango. Bakit mango ang tawag sa kanya? Kasi yung sa rear end niya, pabilog. So para siyang mangga kung titingnan mo ba pag naka-side view pa. Parang mangga. Parang mangga. Kaya tinawag siyang mango. Ito. Yan, pabilog. Okay. Value-wise, ano ang mas mahal? Ito or yung isa? Mas mahal to kasi mas rare Mas kasi rare. mas rare siya. Tsaka parang ito pa from stock may mga fender flares talaga siya. Yung sa KE25 na original, walang fender flare. Yung ganitong klase, yung mga live-in. Live-in to? Live-in. Inspired siya. Okay. So, kaya mayroon siyang fender flare. Kasi live-in inspired. Papi, ano ang mas mahirap pagdating sa pyesa? Ito or yung isa? Mas mahirap to. Mahirap to. Mas mahirap, tsaka mas mahal. Taon lang. Napansin ko, maganda pala yung may ganito, no? Oo, maganda. Maganda. Kaya siguro medyo mas aggressive looking siya dahil sa ganyan, no? Ano to? Para saan to yung ganito, papi? Sa original, yung function niya, para sa hangin. Diyan sa kumukuha ng hangin, papasok sa loob. Kasi nga, walang aircon. Yan yung pinaka-air vent niya. Ay, talaga? Wala rin blower? Wala ring blower. Yan mismo. Wala siya nung 1, 2, 3, 4? Wala. Meron siyang 1, 2, 3, 4. Pero yung pag-open ng vent, 1, 2, 3, 4. Wala yung mismong motor? Wala. Dito siya kumukuha ng hangin? Diyan sa kumukuha ng hangin. Talaga? So, ano ba, nakastop ka, wala siyang aircon? Wala. Ay, ganun? Wala. Ang ginagawa dati noon, as I remember, meron binibiling yung electric pan na stainless na Toyota rin nakalagay. Yun yung nilalagay sa ilalim. Sa Optional, ganun? Optional. 70s. Electric pan, maliit. Yun ang pinakahangin sa loob kapag naka-standby ka. Anyway, dito sa harapan, papi, ito ba yung Zenki Chin? Pero ginawa lang namin to kasi nabili namin, hindi kami pangit kasi masyadong malapad, masyadong malaki. And then masyadong baba. Yung Zenki yun no? Malaki masyado. So ito, nag-customize kami. Ako mismo gumawa. Tapos yung mga, meron kompleto ito, mga badge no? Ayun, badge. Ito, original yan na badge. Original na grill. Ito, original na bumper. Hard to find na rin siya. Ito, original din to. Hard to find na rin yan. Kompleto, ano? Kinumpleto talaga namin. Ito, lalo na to, napakahirap. Yung housing. Yung housing, napakamahal. Tsaka guys, tignan nyo kung gaano kakintab. One thing is yung makakita ka, another thing is yung kung gaano kalinis, ano? Mahirap maghanap. Papi, ito parang nakikita ko to sa Elica.
Oh, sa Celica. Celica, no? Celica tsaka Sprinter. Yan talaga yung fender mirror nila. Tapos Yan ang Pops, style. dito sa ito, yung mga badge na ganito, kompleto rin. Oh, kompleto. Meron ka rin ito. Oh, original yan. Orig. Parehong orig. Papi, magkano ba yung mga ganyang badge? Pag sa eBay mo titingnan, medyo mahal-mahal. Mga 1,000. $1,000. Saan nyo naman nakikita yung ganyan? Meron nagbebenta rin yung mga collector. Alam na kasi nila na mahal eh. Para sa mga ano guys, alam niyo, huwag niyo na alamin yung mga bagets dyan. Huwag niyo na alamin, no? Kasi Makati masyado, no? Oo, masyado. Papi, ito, same thing. Mahirap din yung mga molding natin. Oo, mahirap. Pero ito siya, yung insert niya. Pinagawa ko lang to. Ang gumawa nito si Ka Orly sa Manila. Umaabot siya rito sa, ano? Oo. Kasi sa mga stainless yung kanya, di ba? Stainless tsaka aluminum. Ito, siya rin gumawa nito. Okay. Mga Ang stainless. gabot pala dito si Mang Orly. Except dito, wala na kasi siya daw na ano eh, yung parang pattern nito. Kaya ito, nabili ko to sa Pakistan. Itong dalawang to. Sa Pakistan. Na ko brand pa- new din? Brand new yan, oh. Nabili ko $250. Tapos So, plus shipping pa. Shipping mga nasa 50. Oh, yan, more or less. Pwede makita ang ano nito, makina. Makina. Oh. Medyo marami kasi ginagamit-gamit ito palagi eh. Ito ang pan-daily mo, kumbaga. Oh, Daily na medyo Sunday, ganun. Daily sa Sunday. May ganun ba? Daily Sunday. Parang mas malaki ang makina nito. Oo. Pinalitan na siya ng 2T engine. 1600 siya. T engine ang tawag niyan. Oh, ang sunod dito yung 2TG. Ano ibig sabihin ng G? Mas upgraded version lang, ganun. Oh, mas malaki 'yon, mas malaki. Tapos ito naka-headers. Oh, naka-headers na siya. Parang ito yung medyo mas performance-wise. Ito ang mas ano. Oo, mas malakas kasi ito, Malakas. mas malaki siya. Tapos naka-twin side to siya, hindi pa lang namin kinakabit kasi malakas kumain ng ano eh. Gas. Malakas gasolina. I-enjoy mo lang naman. So, Bagay. okay na kami. Malakas din naman siya. Tsaka yung ano Yung niya sa guys, original yung niya. hindi pa uso dati yung mga ganun. Oh, wala, ito yung Dalak. Ay, yung mga mugs pala, Pops, na ganito. Yan yung mugs na yan, ano yan, TBT tawag nila dyan. TBT? TBT na Rota. Ito yung counterpart o parang sila gumaya ba actually. Yung tawagin na talangka ng Toms. Toms ang original na ito eh. Pero ito siya mismo na rims, TBT by Rota. Ka mga lumang sasakyan, mahilig talaga sa mga labi. Oo, Ano kailan ba talaga? Ano yung dati pang uso yun? Dati na talaga yon kasi yung mga ganitong sasakyan, malalalim yung fender, Fender, no? pati yung sa likod. Kaya Malalim. malalim, nag-offset sila, no? Mag-offset ka talaga, pangit tingnan eh. Nagmumukhang talangka, nakapasok yung loob. Kaya mostly yung mga 80s na mga rims, ano siya, iba yung size sa likod, iba yung sa front. Kumbaga, Broken size. size siya. By 8 dito, by 9 sa kabila. Para pag nilagay mo, Sarado pa din. naka-level, naka-kuhan siya. Plakado. Oo, sa gilid. Happy curious ako, saan nag-originate yung ganitong concept? Yung parang labas ang labi ng ano? Actually, hindi ko alam eh. Pero sabi nung nakakilala namin, sa Japan kasi, maraming gusto na malapad yung rims. Pero pag nagparehistro ka, hindi pwede sa Japan na nakalabas yung gulong. So, para makakuha sila ng rim na malapad, makagamit sila. Kumukuha ngayon sila ng mas slimmer na goma para yung goma papasok sa fender para marehistro nila. Ay, okay. Same time, magagamit nila yung malapad na rim. Kasi nga, pag kumuha ka ng eksaktong gulong, kasi nakalabas nga yung rims mo, especially nakalabas yung gulong. Bawal kasi yun. Ito product nyo na naman to, Pops, tama? Yes, Jets, yes. no? Oh. Tignan nyo guys, gano'n. Kami lang din nag-restore nito. From Gano'n nakatagal ang paint? ang paint 2 years. 2 years. Oh, bago pa to na siya natapos eh. Bago pa to na last B2B. Grabe, no? 2 years old na siya. Alikabok dito sa inyo. Ito yung sinasabi mong may ganon, no? Sa last video. Oh, ito yung may frame. So hindi siya, mas maganda pala yung kanina, no? Mas maganda yung walang Medyo frame. sports car yung kanina. Pero nabababa rin siya. Yung likod hindi, na-open mo lang. Pa-side. Ito, ibubuksan mo to. Tapos i-open mo lang. Ayan. Ganon. Para yung hangin. Parang Revo pala, no? Same lang din sa hangin. Okay. Para yung vent niya. Meron din siyang vent pero mas maliit lang. Ito medyo leather. Ito, stock to. Stock na seats pero brand new yung mga leather na binili namin. Ito may grano talaga. Sa original meron talaga siya. May style na bilog ganito. Meron talaga ganito. Ito binibili nito ng set.
Para sa mismong ganitong Sa kotse. ganitong kotse, sa ganito. Sa ganitong style ng upuan. And then sa original lang, meron lang siya naka-print dito. Ito kasi, ano na to siya, aftermarket na. Ito pa medyo ano siya, no? Medyo sporty ang dating nito, no? Tignan niyo yung gauge, guys, oh. Parang kakaiba, no? Ito meron din siyang speedometer tsaka RPM. Ang iba kasi nito walang RPM eh. Pero ito sa amin, nilagyan namin RPM kasi nga Levin inspired siya. Tapos naka-nard din naman na steering wheel to. Ah yes, Nardi pa rin. Hindi siya pareho nung isa na model. Medyo mas mahal ng konti yan. Mas luma yun. Mas luma yun. Ito yung mga standard, pero Nardi pa din. Ay, mababa pala siya, no? Pero maluwag, no? Haluwag. Mataas mo yung paa mo. Ito, parang nag-work siya. Ito yung sa vent pag nagbubukas. Kaya lang ito, kinondemn na namin ito siya. Ano yung nakalagay? Ano? Re-zero. Vent, fresh, low, temp, high, def, full fan heat. May ako nakakita ng ganyan. Kasi sa Japan, may heater. Ay, okay. May heater. Pero condemn na siya. Medyo kakaiba, no? Medyo sporty look to, no? Tapos Corolla. Ayan. Corolla. Simple lang talaga siya, yung dashboard niya. Tsaka onting-onti yung accessories, no? Pero ito, dati may radyo din. Ito yung pinaka-radyo niya. Tapos pinalitan, naglagay na rin kami. Bali, yung nakalagay dyan, naka-open lang yan. Lagayan lang. Parang one din, ganun. One din lang. Ito yung mga ganito, uso rin talaga to dati. Hindi. Personal touch mo Kasi yung original nito, yung bilog lang, kaso mukha lang ang layo. Pag kumakambyo ka, nakaganon ako. Ay, ganun? Siyempre, para comfort riding, kumuha ako na medyo mataas-taas na aabot sa akin. Mahirap, may lagi ka nakayoko. Sakit sa likod, no? Yung iba sinasabi, corny daw. Pero sabi ko, komportable ako eh. Tsaka kasi pag nagda-drive, gumaganon-ganon. Onti na yung travel time, no? Gaganon mo lang. Minsan matakbo ka. Mahirap yung nakaganon. Yuko ka pa. Ikakambyo ka na naman. Paano nakikita, di ba? Maganda, relax ba? Relax ang driving. Mabigat na nga yung manibela, pahirapan pa akong mambyo, di ba? Siyempre, for sure may modelo ka. Kamusta yung difference nung nagda-drive ng 70s na kotse? Langit tsaka lupa. Bakit naman? Langit yung mga modelo. Sobrang gaan eh, kahit na isang kamay mo lang kasi electronic na. Ito naman, lupa, sobrang hirap. Ano yung mga struggles mo dito pag dinadrive mo siya? Yun lang, pag yung magpa-park, Ang bigat, gano'n. ang bigat, mag-park, yung magmamaniubra ka sa... Alam ba, nakapasok ka sa one way, gano'n. Yan, naka-full stop ka, yun, mahirap. Pero pag yung tumatakbo ka ng mabilis, yun naman yung advantage mo. Kasi hindi nakakatakot yung manibela, na tatapong ka sa kaliwa, tatapong ka sa kanan. Kasi mabigat? Mabigat kasi. Feel na feel mo yung ano niya, yung grip. Pero kunwari, ikaw, personal na question lang. Ano kunwari, in today's world, ano mas i-drive mo? Mas ida-drive ko to. Ganito. Oo, mas ida-drive Kunwari may ko. pipiliin kang pang daily habang buhay. Habang buhay, hanggat kaya ng katawan ko ito. Pero syempre, pag tumanda na ako, mahirap na mag-drive ng ganito katigas. Pero kapag dinadala mo yung, kasi ako Pabs, naka 90s car ako, medyo hindi rin ako sure minsan, pag nilalayo ko, baka biglang masiraan. Oo. Ikaw, confident ka sa mga ganito? Ako confident, kasi kami gumagawa. Alam namin kung ano pinalitan namin, alam namin yung anong mga sira niya, na napalitan na namin. So pag meron kaming naramdaman na, parang may problema doon, alam na namin kung ano kagad yung parts, na-check agad namin. Sa haba din na experience. So, kampante ka. And then, dito, sa amin, marami kasi kaming marami kaming mga kaibigan ng mga shops. So, pag nagkaroon ng problema, phone call away lang eh. Kasi ako zero knowledge ako pagdating sa mga 70s car. Ano ba to? Ito pag meron kang ganito, mahirap talaga siya hanapin, parang gano'n. Oo, mahirap. 72? Mahirap talaga. Ito, especially ito ng mga ganitong K25. Mahirap na talaga humanap. Sobrang hirap. And then kung makakita ka man, laspag na. Kumbaga, marami na, namolestya na ba? Yung tawag namin ganun eh. Pag kukuha ka ng mga second hand o kaya mga project car, make sure na hindi siya namolestya ng mga kung sino-sino mga latero. Especially pag medyo wala ka masyadong knowledge. Kasi maraming mga yung mga tinatawag na mga body lines na syempre mga mahirap kuhanin, no? Minsan tinatanggal na ng mga bodybuilder kasi nahirapan silang gawin, and then ikaw bibili, hindi mo alam na mayroon palang body line law. Susundan mo yung mga ginawa nila, hindi mo makukuha yung original. Tapos pag bibili ka ng bagong mga accessories ni kakabit, nagtataka ka, ba't nakaalsa, ba't nakanganga? Urig to. Yung pala, yung pinagkakabitan mo, binago na nila. Isa yun sa mga advantage. Kailangan, talaga siya, bahalang bulok, basta hindi lang sa pinakialaman ng kung sino-sino. At least intact siya ba?
Para sa mga hindi may alam guys, no? Ang body lines is, ito, alam ba, nasa hood. Sa hood, Ayan, ito yung mga guhit-guhit na yan. Mahirap kasi yung kunin, Pops, no? Oo. Kahit si Picasso, hindi niyan kaya i-gawin, Diba? Yun lang talaga yung option mo. Unless kumuha ng panibagong katay, salpak mo dyan, saka mo pinturahan, no? Doon mo makikita, meron palang existing na ganito dito. Naguhit, no? May mga guhit. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-announce sa inyo na favorite nating betting site, which is si 1xBet, is meron na silang application sa inyong Android and sa inyong iPhone. Meron na sila sa App Store and sa inyong Play Store para sa inyong mga phone. Kasi dati guys, website lang sila nag-ooperate. Ngayon, may sarili silang application sa phone. Tsaka maganda rito, dahil syempre meron na silang App Store, meron na silang mismong application sa phone, makakapag-deposit na kayo using your GCash account. So, syempre, sa time natin ngayon, lahat na tayo meron GCash. So, mas pinadali ng 1xBet yung pagbe-bet natin sa mga laro. So, paano nga ba download yung 1xBet guys? So, syempre, search mo lang sa App Store or sa Play Store mo, 1xBet, tapos lalabas na yun. Ang maganda dito sa 1xBet, kapag new player ka pa lang, pwede mo gamitin yung promo code natin na Rich Potato. Lagi mo lang mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gumagana. And again guys, $100 to hindi to 100 pesos lang, dollars ang pinag-uusapan natin. Click nyo lang yung link nasa baba, comment section down below or nasa description, tapos mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Ano naman ang kwento nitong Corolla na to, bago magsimula na ganito? Kasi syempre medyo kompleto na to, no? Maayos pintura, maayos yung body lines. Ano, kamusta naman nang nag-start to? Ano itsura? So, nung kinuha namin siya, sa picture kasi naman na makita maganda yung picture. And then, syempre, kakilala din namin yung nakuha na. Nagtiwala kami na ganun talaga. Na detail ang kailangan, okay na siya. And then, dumating dito, ayun nga, yung manibela, ito yung original. Pero nakuha namin, iba nakalagay. Tapos, hindi nakabolt yung iba. Tapos, yung mga brakes, hindi yan ang nakalagay. Hindi mga orig. Tapos, yung wiper niya nasa kanan. Yung motor, baliktad. Kasi Japanese siya. Bagong pintura, yung pala, hinilamusan lang. Just aesthetic lang na magandang mabenta kagad, kumbaga. Doon pagdating dito, doon namin nakita. Yung palyado makina, may problema. Ito yung manibela, hindi yung cambio, hindi ito. Yan nandyan sa loob. Ito, wala to. Crappy, kumbaga. Oo. Talagang madidismaya ka. Pero siyempre, ginusto namin Kumbaga, andito na So wala na urungan. From first day, nung dumating siya, binaklas na kagad namin lahat. Hindi na namin pinatagal. Simula kami pagdating galing Manila, container sa pier. Pagdating dito sa baklas na tuloy-tuloy na yun. Pero Pops, mas mahirap ito buuhin, tama no? Mas mahirap to nahirapan kayo rito. Mas mahirap po. Kasi, tawag nito, rare na nga siya. Itong dashpad niya, bago to brand new, binili ko. Yung nasa loob nito na frame. Malambot siya, no? Yung frame ng dashboard nito, bulok na kasi yung nabili ko. Tapos, nung kinuha ko yung manibela, yung ganito, ito siya, yung steering column niya, yung set. Available yung kanyang frame. Doon din yung naka-display sa Santa Cruz na na-save pa namin, inayos namin. Yun yung kinabit namin dito. Ano siya guys, no? Yung sidings talaga ng mga luma, Pops. Walang ergonomics, Lagay ka lang ng armrest dyan, window riser. So okay na, no? Okay na. Walang mga hulma-hulma. Wala. Mga ganito, mga design na lang siya. May design na lang siya. Dito yung sinasabi mo, Pops, na yung galing doon sa harapan. Ganyan sa harapan. Tapos yung sa Japan, may mga heater kasi. Vent. Pero sa atin, hindi na applicable yan. 1, 2, 3, kung gaano kabukas yung vent sa harap. Pero lalagyan niya ng aircon to? Lalagyan naman ng aircon. Pero yung nandito lang. Kasi during the 80s din, ang aircon na nilalagay, yung hanging lang, dito nakalagay. Nakasabit lang? Doon yan din nilalagay namin para hindi na siya magulo. Dito naman sa likod? Ayan, original seat pa rin niya pero nire-upholster lang din namin. Ginaya lang din namin sa original na po. Yun yung lever nung Ayan guys. Ito, iba na rin to. Bago na rin to. Ito headline. So parang mas marami kayong binuo rito, no? Mas marami kasi talaga. Kasi mas onti ang pyesa. Tsaka nung binuo namin to, halos
kakaunti na lang natira. Halos lahat pinalisan. Parang yung shell na lang ang nagamit, gano'n. Dinisplay ko nga yung mga parts na tinanggal eh. Sabi nung iba eh, parang buong kotse yan natanggal. Makakabuo ka ng isa pang kotse, no? Pero ang kinaganda lang sa mga luma, yung ganito, hindi katulad yung bubong. Matibay yung bubong ng mga luma. Buo kasi siya eh. Tapos wala siyang ano dito. Wala Walang siyang guhit. ano tawag Mga yun? brace. Yung wala siyang brace. Makapal yung bubong. Ang sa Honda kasi kaya nasisira dahil doon sa brace. Yung pandikit eh, no? Doon naka-spot eh. So ito from 70s, wala pa tong ano? Wala tong kalawang. Masilya, gano'n. Wala. Buo-buo. And then, nung nakuha ko siya, naligo siya na masilya. Halos tag-iisang 1 inch yata kapal na masilya para mabuo lang. Hindi mo nga maisara pinto eh. Sobrang kapal, gano'n. Kaya nung ni-restore namin, tinanggal namin, crypto metal siya, tinanggal talaga namin lahat ng masilya. Wala kami iniwan na masilya. Aling macho lahat nung ano, nagtanggal. Kaya lahat to, puro wala na masilya. Papi, silipin natin yung rear. Rear, yes. Halimbawa, yung mga ganito, halimbawa yung nut na ganito, may times ba na bumibilog talaga? Mapuputol yung nut? Oo, meron talaga. Tapos hindi mo na matatanggal yung wiper. Actually lahat yan, mostly, lalo na sa pangilalim, lahat yan napuputol na sisira. Kaya ang ginagawa namin, pakita ko sa yung ano. May technique. May take. Ito yung tinatawag namin retreading. Pag naputulan ka, tapos nahirapan kang tanggalin, iniinitan namin acetylene. Siyempre, natatanggal mo yung puro kalawang. So, i-retread mo siya. Nagagawa pa ni bagong ikot. Ito yung ginagamit natin. Kung ano yung paint sa ibabaw, yun din ang paint sa ilalim. Yan guys, tignan gaano aking tabo. Tapos yung exhaust niya, puro stainless lahat. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Papi, pwede ba natin marinig ang ano nito? Makina? Makina? Okay.